Asa? Live daw. Igala kamusta, maing buntag, maing udto, maing hapon, maing gabi sa itong mga ka-break time sa tibuok kalibutan. Break time na, mga higala. Break time na mga higala sa katibukang bahin sa kalibutan. Kumusta rin atong mga kaigsunan diha kagabi day mga ka-break time. Atong na kaistorya to si Sir Ferdy Molina dito sa Florida. Kumusta mo diha sa Florida? Kumusta diha sa Kangdon Road sa Toronto, Canada? Karon nagsulod sa to panaguban mga ka-break time diri sa Middle East, just Dubai. Kumusta diha ang akong kumpare mahigala si former kagawad John De La Torre, kang Ilngiga. Tingnan po nag-Saudi dahil kong amigo. Og sa to mga ka-break time diha sa Pinanggang Probinsya sa Bohol, og sa to dakbayan sa Tagbilaran mga igsoon, kumusta mo diha hinaot nga layo mo ining COVID-19? Kagapong adlaw daghang tag naisgutan gumikan sa isu nato bahin ining maong mga tambal nga posibleng inyong magamit, pero hangtod karon manggod mga ka-break time laktod pag istorya wa pa gutay vaccine, wa pa tay tambal para ning COVID-19. Ang ato na lang kung himuon ini atong sunod sa gipatuman sa gobyerno, atong sunod sa gipatuman sa ilang panawagan sa pagpanghunaw sa tanang higayon, paggamit og face mask sa higayon ikaw mo gawas yung pinuyanan o kining social distancing ang atong sundon mga ka-break time. So sama sad sa kun himutangan dire sa United Kingdom mga higala, mo sad among gisunod sad karon bisan pa nga among recorded dire nga patay iwan mi tugpa ang virus diri sa United Kingdom nga 42,000 plus na ang patay. O niya ang Bohol 8 pa man gihapon, 8 pa man basta 8 ayon tayo pa ayon na madugangan dili madugangan unta kining ihap sa patay diha sa probinsya sa Bohol. Kumusta des Tagbilaran City? Usa sa to mga hisgutan karon mga ka-break time kining kalambuan karon sa syudad award nga nadawat sa kagamhanang sa syudad, o natural ubos na pagpaninguha sad sa itong mga opisyal sa sangguniang panglungsod sa pagpangunan ni Vice Mayor Antonio Toto Veloso mga igsuon. Muna katumakod doon ay mga concern para sa Tagbilaran City, doon ay mga pungutana ito ikapalangat kanto sa kugihan, buutan, masirabtanon nga Vice Mayor sa syudad sa Tagbilaran mga igsuon. Dita maglangan, atong ikauban karong higayuna mga higala ang kugihan, buutan, ang bungan, nagpabiling ang bungan. Wala gini sa naosob nagawa mi nakita mga 15 years na. Pero karon murag mao lang gyapon. Ako'y natiguang nini, buhing unggoy na to ini. Ato ikauban si Vice Mayor Toto Veloso sa syudad sa Tagbilaran. Vice Mayor Veloso may buntag mo diha dahil gikan ako nya may hapon sa Tagbilaran. Mayong buntag po, Manny, no? Mayong gabi, mayong udto, mga ka-break time sa tibuok kalibutan. Kumusta tanan na? Hinaotunta nga naata namo diha po sa mayong panglawas. So, taon-taon na po na kita, magkita, mga 15 years na, Manny. Taon-taon God, bro, ikaw kan oso, brag teenager lang gihapon yung forma, di mo? Gawas lang sa nag-eyeglass na ka. Sa una, magtapok na sa una, kuha pa man to? Kaya na bang binatanon nga mga kuan ba? Mga nga matapok-tapok. Anyway, ang sunod sa Tagbilaran karagihuna sa mga sentro karon sa kining award nga nadawat ilabi na kining friendly city nga gi-recognize sa mga negosyante kining sa businessman sa di lang sa Bohol kundi sa whole Philippines, tibok Pilipinas. Vice Mayor. Una, akong seran, unsa ning award nga dadawat sa
Siyudad sa Tagbilaran? Actually, Manny, no, mga ka-break time diyan, no. Kini pasalamat sa suporta sa atong mga kauban, mga katauhan sa Dakbayan sa Tagbilaran na na-awardan pod, no, ang atong Dakbayan sa Tagbilaran isip most business friendly city, category 3. Kini ikaduha na ning award nga dadawat sa atong Dakbayan ubos sa liderato po sa atong Halangdong Mayor John Jesnel Babayap. Din atong una kita nakadawat og award nga business friendly usab atong tuig 2018, no. Unya karon nausban na nakadawat na sa usab award ang atong Dakbayan nga most business friendly city sa category 2 gikan sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, no. So actually kini gud na maong award regularly ga-conduct ni sila og ga-search ni sa mga local government units which has provided an encouraging climate for business, Manny, no. Unya karong tuiga ang atong Philippine Chamber of Commerce and Industry na search for LGUs which has been successful, no. Successful sa mga tinguha in restoring and increasing business operations in their area through significant challenges nining panahon sa pandemya, no. Sa ilang successful na pag-restore sa kining itawag tag business operations in their area through significant and sustained innovative actions despite kining extreme challenges nato nagitwang brought about by the COVID or Corona-19 virus pandemic. So ang i-highlight yun sa LGU success stories ang kundili ang atong mga best practices sa atong Dakbayan, no, that go beyond the ordinary to address the overwhelming negative impacts of the current pandemic sa atong business community diri sa atong Dakbayan sa Tagbilaran. So gi-highlight na ang atong Dakbayan highlighted to the judges siguro ang naghimo aning mga kalihukan in its efforts in establishing consumer confidence as a way to help businesses sa atong Dakbayan sa Tagbilaran. So usa ani para nako nga nakahimo puta ani nga nakadawat ta sa maong kining award gumikan kay diha po tay gihimo nga gitawag nato og rapid impact assessment nga conducted by Dr. Michael Cañares nga ato pong higala nga kini po the product of the Holy Name University nga nag-provide po nato og clear roadmap for the city's response to reactivate the business sector through a recovery plan created by the local government of the city of Tagbilaran. Of course, kini atong gihimo nga rapid impact assessment i-alalayan pud usab kita, no, dako kayong tabang yun ang atong USAID surge, no. United States kining surge strengthening urban resilience for growth and development, of course spearheaded by Dr. Rosalinda Paredes. Dako kayong tabang ni sa atong Dakbayan sa Tagbilaran. And then atong pasalamatan aning mahitungod aning mga award ang atong mga our collaborative efforts with our engagement also of the sa atong Bohol Chamber of Commerce diri sa Dakbayan sa Tagbilaran, of which have made this achievement possible nga makadawat tag award aning gitawag nato most business friendly sa category 3 sa tibok Pilipinas, Manny. So nagpasabot ni Vice Mayor nga ang Siyudad sa Tagbilaran open paghapon sa ubang mga investor nga moso diha sa tibok area. So dili pa ingon ba overcrowded ang syudad?
Yes, tinuod man in fact dahil mga bagong mga business nga nisod sa atong dakbayan despite this pandemic nga karon nga atong gisabong sa gubang karon napod no nagihinahinay nga open na po business at least karon this time despite the restrictions aning panahon sa pandemic ang atong dakbayan pod together with the leadership po sa atong probinsya sa Bohol like while dealing with the pandemic we are also gradually opening our economy ang atong mga negosyo diri sa not only here in Tagbilaran but throughout the province of Bohol no kay luoy kayo no sa atong nakita for the past ila ka months daghang mga displaced workers diri sa atong dakbayan nagisgot na to sa atong dakbayan sa Tagbilaran as akong naobserbahan and then listening to the different kanang mga sentimento po sa atong mga nagkalaing sektor sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Yes. Na kinahanglan gyud pod nga mo hinay na gyud pod no kay ang atong sitwasyon dire gawa sa mga na displaced workers ang uban ni open na back for business unya limited ra pod ang number of days nga sila magtrabaho. At let's say for example 2 or 3 days ang atong mga workers unya gawa sa nga ana nga limited ang number of days, limited ra pod ang ilang number of hours considering they work on a shifting lang no sa adlaw sa gabi mani. So gani ang atong mga department stores diri karon mag-close man og 5 o'clock. And then ang atong mga grocery supermarkets mag-close og 7 o'clock. And then ang atong mga workers, mga tellers uli na sila mahuman kay magkwenta pa, mag-reading pa sa ilang sales ng adlaw. So by 8:30 mo pa ilang human. And then apeke na po sila muli to their respective families considering the curfew na 9 o'clock, no? 9 o'clock na curfew. And then it should be not all workers na nagpuyo diri sa Tagbilaran, ang uban muli sa nearby municipalities and they have to wait for mga public utility vehicles. Lisod ba kay dili ba kayo 100% pod karon ang number of passengers na makasakay sa a certain public utility vehicle no kay because of the protocol, the social distancing, magpila pa sila. Yes. So that's why ang atong sanggunian panglungsod pod usab nagkananguna nagkausata nga nipasa kitag resolution address sa atong halangdong mayor Governor Artiap nga kun mahimo i-shorten ang atong curfew sa atong dakbayan no from instead of 9 p.m. to 5 a.m. Atong himuon nga 11 p.m. to 5 a.m. So karon ang naitabo na dungog nato nga idungog ko nato kay gipasahan man na that was unanimously approved by the Sangguniang Panglungsod of the City of Tagbilaran. Unya nasayra nato nga nadawat na sa buhatan po sa atong gobernador nga doon na day po yung ordinansa ang province nga kinhangan pa i-amend kay there were certain municipalities and local chief executives, mga mayors nga ni pagawas na og executive orders sa pag-change sa curfew sa ilang lungsod. Alright. So it was observed nga kining doon na day provincial ordinance na dili po makakontrabin ang maong executive order kay mas superior man ang maong ordinansa. So mo na nga kaganina nadungog nato sa balita karon naghimo og sesyon ng atong sanggunian na panlalawigan nga ipa-amendar nila ang kini maong ordinansa na to give kanang chance sa atong mga local chief executives or sa atong sangguniang panglungsod na maghimo og ordinansa na unsay
dapat nga curfew na appropriate sa ilang tagsa-tagsa ka areas, no, mas city or lungsod. So with that development ining money, maybe perhaps this is a step towards maulian po hinay-hinay ang atong ekonomiya diri sa atong dakbayan o sa lalawigan sa Bohol, considering that ang workers will be given additional number of hours sa ilang trabaho. Yes. At the same time, mga business establishments madugangan po extended ang ilang operational activities sa ilang mga negosyo. Totally sa pagsira sa katong kasagsagan sa COVID na itong milabay mga buwan, 100% pa nakabalik sa ilang operation ang mga businesses sa Tagbilaran City, o doon nalay kailang mga dagko nga mga business establishment ang na-open? Kamagayan man durag kining signal natong panahon nga lockdown, total lockdown o total sira ang mga establishmento sa Tagbilaran City. 100% ba ang nakabalik silang operation sa Tagbilaran? As of now, murag hinay-hinay na gyud na, especially dung una gyud mga essential establishment, no, in mga mo open, pero akong tanaw karon naghinay-hinay na po open almost tanan na siguro, no. Kay mura man po giluag-luagan na po ang atong mga restrictions karon. Kay open naman atong mga malls, mga supermarkets, mas musamot ni nga og ma-extended na pod ang ilang ma-extended na pod ang number of hours sa ilang operational activities sa ilang mga negosyo mani. About sa mga internetan sa nakaroon diha, kasagaran ba mo na gisaligan sa mga estudyante panahon ining online? Mura sa mga internetan mura wa pa nagihalaw as of now mani, wa pa nagihalaw sa atong mga tinugyanan. Ini mga internet cafe. Natong nangaging mga buwan nga totally sira gyud, no. Tanong to sa Tagbilaran City, pila ang loss nato sa income sa city government in terms of sa kaning hinay nga collection sa buhis? Actually sa atong nabaw-an murag ni drop ta karong sa first second quarter, murag ni drop ta mga 30 to 40% yung po sa atong mga local revenues sa atong dakbayan. O gani naisayra nato based sa pamahayag po sa mga ahensya na sinatian ang whole Bohol during this time of pandemic sa business aspect, murag nilusta og mga about 10 billion sa atong income, no, sa atong lalawigan sa Bohol. And then displaced po mga workers nga nahimo na unemployed, mga around 200,000 na employees po na wadag trabaho in this time of crisis situation mani. Sa city government, Tagbilaran City, nakaibawta nga dunay gipanghatag nga mga hinabang ngadto sa tanang mga sa community sa Sudan sa Tagbilaran katong tagsakasakong bugas? Well, actually og mihisgo ta og atong participation sa atong 14 sanggunian na panglungsod. I'll just also give due recognition sa akong mga sakop sa sanggunian panglungsod, kay they were also very supportive in response sa atong sitwasyon karon. Ng atong floor leader nga si Councilor Tim Butalib, kunya na si Councilor Adam Hala, si Councilor Jojo Bompat, si Councilor Ondoy Borja, unya na ato ang ABC President, Councilor Bebot Budlong, ang atong SK Federative President, Councilor Raul Aparicio, unya na pa si Councilor Attorney Dudong Gonzaga, then si Councilor Jonas Katso, si Councilor Dulce Globasa, Councilor Pepot Besas, ug si Councilor Attorney Butchie Zamora, o si Councilor Engineer Vicente Pulinar, no? Mao nang sa atong partisipasyon sa atong sangguniang panlungsod,
kanunay magyunta nag-exert og effort in ensuring that the city government is aware of the situation sa atong dakbayan sa Tagbilaran, and at the same time providing updates sa atong mga constituents, no, sa atong mga katawhan on the latest issuances from the national, regional, and provincial government. So aron mag-guided po ng atong mga katawhan. And among the efforts extended by the 14th Sangguniang Pangmusod, kining pagpanday na to og mga ordinansa, agig support pod sa mga in this time of crisis, no? Yes. Agig support pod sa liderato sa atong mayor sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Din matag sesyon na to matag Biyernes, ag-invite sa atong mga department heads who are the front lines in the fight against COVID-19 to provide updates during sa atong mga regular sessions sa SP, no? Unya, since ang atong sanggunian session is open to the public, doon na may mga media personalities na motambong, they can also easily gather the data presented during the session. Unya, at the same time, makatabang po sila disseminate sa information sa atong publiko sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Unya, during sessions, we invite sa ubang mga departments na sa akong nagingon nga maghatag na to og updates, especially ang atong City Health Office, ang atong City Health Officer, si Dr. Jay Apondok, kanunay naghatag na to updates of what's going on, no? Especially on mga data on mga LSIs, OFWs, o kinsa tong mga na positive sa PCR, whatever, o kinsa tong mga uban nga murag considered COVID probables. So at least naiba aware po at the same time sige ta og disseminate sa information sa mga tao to observe proper health protocols, social distancing, wearing of face mask, and proper hygiene, no? Kawas niya na mo invite po ta sa atong head sa atong city disaster risk and reduction officer to give us also updates, ang atong city social welfare development office, ang atong city treasurer, ang atong general services officer, mangutana ta og pila nay nagasto sa atong i-operate, unsa nay update status in giving relief distribution sa atong mga katawhan. Actually, when the lockdown started, money una gihatag sa atong dakbayan sa atong mga katawhan. Nag first wave tag relief goods, no, gikan sa atong calamity fund, no, when President Duterte declared state of calamity sa tibok nasod, no, din gigamit na to ang calamity fund sa atong dakbayan. Unya sa sumusunod nga mga higayon ana, wherein there's really a need to address the situation, nagpasata mga supplemental budget sa atong dakbayan. Murag upat siguro ka supplemental budget. Unya ang atong na budget for this COVID-19 pandemic, murag moabot na closely to 200 million money. Gawas niya na ni gipadapod sa local government support fund sa national, nag-ask nato sa atong local government unit ug unsa pay atong mga kinahanglan, kay doon na sila gi-budget nga something like pila to ka billion that should be extended to sa tanan ng mga local government unit, tanan cities or municipalities sa tibok Pilipinas. And there we're asking for a 30 million budget na makadugang tabang na to, papalit og mga PPEs, protective equipments, unya mga medicines, mga testing kits, ug uban pa kay
until now gasige magpanguli yapon ng ato mga locally stranded individuals unya mga OFWs diri sa atong dakbayan sa Tagbilaran. And aside from that money na naghatag ta og mga nagsuporta sa atong in a way of passing and approving supplemental budgets to address the situation. Nagpasa po ta og nag-approve og mga ordinansa pag-address po sa maong pandemya, no? Na pila ka mga ordinansa nga atong gihimo, usagan inini kining ordinansa providing for the prevention, mitigation, preparedness, and containment of the 2019 coronavirus acute respiratory disease, no? Imposing sanctions for violation thereof and for other purposes. Kunya, doon na sa another ordinance known as the Tagbilaran City Anti-COVID-19 Ordinance of 2020 to include in the prohibited acts and penalties the commission of any act which causes stigma, disgrace, shame, humiliation, or any such act which discriminates against those confirmed to be infected with COVID-19, no? And those considered probable or suspected COVID-19 patients, including public and private doctors, nurses, kining atong mga health workers and emergency personnel and volunteers and service workers who are assigned to hospitals or kining assigned of other centers where these persons are being treated, no? Nabitaw ka ng usahay i-discriminate. Yes. Labi na mga frontliners. Nanay mga border, mga tagiya o mga boarding houses, dili na mo dawat mo pasaka nila kay mga frontliners sila nga they are afraid that they will be infected of the virus basig na positive na. So usap mo ni hinungdan na ipasa ni maong ordinansa. And then kini pong ordinansa na to nga pag-prohibit certain acts, no, relative to the handling of COVID-19 human remains, kini mga matay man including those categorized as probable and suspected cases of funeral service providers and imposing sanctions for violations thereof kay mura po ni pag-warn sa ato mga funeral parlors hatag og serbisyo na dili po sila mapasaka silang presyo in this time of pandemic. Itong mga simbako nga naitabuan na ito na mga matay, and then under the protocol in this COVID-19, whether ma-positive ka or unsa, at least within 12 hours murag automatic murag ipalubong ginadayon na especially basta murag referring to pulmonary illness. Gani uban ang mga matay kinahanglan sa protocol ana kinahanglan 2 nights wake ra ipalubong na gyud dayon na money. Sa Tagbilaran pila may na-record na to, Vice Mayor, nga positive nga namatay sa Tagbilaran? Doon na ba? Doon na ba na-recorded na to nga namatay sa Tagbilaran City nga positive sa COVID? So they reported pila ka kuan namatay, pero actually dili man ingon og outside Tagbilaran man, pero di man ingon og COVID positive ron. Kuan lang kanang respiratory illness lang. Kay automatic man na og respiratory illness, automatic mo rin COVID probable. Usually dahil mga ipangaging testing diri mga actually before papanguli yun sa mga OFWs, mga LSIs, i-PCR test mo na, ibang swab test mo na sila. Naiuban na was found positive, and later on after pila ka days inig-test na po man negative, kaloy sa Dios. Wa man gyud ingon na dungog po nato nga nag-test og na yung niagi og grabe kaayo money. So
pasalamat lang po ta sa atong labang mga gahom nga dili po ingog bunsa nga grabe ang mga pangitabo diri sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Apil ba sa inyong po, napasar niyo? Lain po. Okay. Ha? O apil ba sa napasar ninyo kining tabang pinansyal sa mga manguliay nga mga LSI o kining mga OFW nga sentrong apektuhan ini mong COVID? Doon na ba inyong ipasa nga ordinansa para ini? Yes, ang mga LSIs nga manguli. Gischedule ba yun na sila mani, no? Dili ba yun na sila including OFWs, dili man na sila makuli o dili yun mo comply sila sa mga requirements na makauli sila dire. Sa same time, uli nila dire at sugaton mo yun na o asa sila nga LGU, Local Government Unit nga bilong. Taga-Tagbilaran mo, LGU mo tagbo nila, taga-Dawis, taga-Hagna, mo tagbo nila. They need to contact the assigned focal person nila sa ilang area. Kaya mao gani mo to ba. Otherwise, ug di na mo coordinate sila, di ko na sila makanaog kung sa ilang gisakyan, no? Yes. Kay everyone is accounted yun nga muli dire i-monitor yun tanan tugato na sa atong mga frontliners, ipang disinfect na, ipang human, ipang PCR na, nga i-quarantine yun na sila for 14 days. Unya, ang atong mga locally stranded individual naatay mga quarantine facility na for free, no? Nga gigamit na to mga I think 7 or 8 mga public school buildings nga atong gi-utilize karon na diha mag-quarantine ang atong mga LSIs, no? Unya for free na siya, and then ang ilang tagtungod sa pamilya lay mo provide og pagkaon. Unlike uban po sa mga overseas Filipino workers na depende nila o gusto nila nga mugasto sila, naamay po yung pang designated na to nga mga hotels, kapwede sila ato mag-quarantine on a very minimal po nga rate, o niya free of inclusive of 3 meals na po din sila. Pero ang bayad din kung Vice Mayor, ang bayad nini sa kato mga LSI o OFW nga mopauli sa Tagbilaran City, doon naman ko yung mga concerns pilato ka mga OFW nga og puno ang kining ilan yung mga quarantine facilities sa Tagbilaran, mo decide sila ari sila mo mag-quarantine sa mga hotels, identify quarantine hotels ng diha sa Tagbilaran City. Ang bayad ini ba sa OFW o ang city government mo ay mo provide sa funding nini? Ang OFW na mo bayad money kung na sila sa hotel. Ang free ra nato ang atong offer nga facility, ang atong mga public school buildings. Doon na pa laing concern bahin ni pero mga very minimal. ang ilang rate is I think 1,200 per day, na po 800, and that is inclusive of 3 meals sa maong OFW or LSI nga mo mag-quarantine sa mga hotels. Mo na ilang ihatag nga presyo ngadto sa mga LSI o mga OFW, gawas lahi ang presyo sa mga normal nga mogamit silang facilities. Special gintahay nga price para sa mga OFW. More or less depende ra ko po na nila o unsay naman po yung OFW nga mo prefer nga ari lami sa libre kay na-stranded pa in town Midris Manila, naka-standby pa may nga naningkamot po na sila makasave po nga ilang inaguan dito sa gawas nga madapon nila matuno sa ilang pamilya. So magdaginot sila ari lang po sila diri sa mga public school buildings nga na sila bayran. So ang ang mahimo lang ninyo sa sa mga LSI nga manguli mo gamit sa inyong quarantine facilities, kini lang libreng nga facilities sila magamit, pero ang pagkaon sa mga LSI na mismo. Ilan na siya tagtungod mo provide og pagkaon. Kaya doon naman ko yung mga concern sa uban. So mas kinadaghanan man po kayo ng LSIs na manguli. Isupod kayo o gobernador tanan mo subsidize. Pagsugod murag naman po yung ipanghatag po sa atong city government. Sa ako nang ingon,
murag upat ka wave mga atong gihatag po nga assistance sa atong mga kaigsunan diri sa Dakbayan sa Tagbilaran, no? Ato magyud ang gi-budgetan sa ako nang ingon ang first wave katong sa calamity fund, and the next nga atong gi gasto nga kaiguan nga doon na tayo mga surplus nga or mga funds appropriation nga want to magamit nga among gi-realign moto nga gipalit na to bugas o mga nilata nga ihatag sa atong mga katawan sa Dakbayan. Una, we have katong sa bayanihan grant nga gihatag, no, nga that is equivalent to 1 month IRA sa local government unit money. Ang atong 1 month IRA sa atong Dakbayan sa Tagbilaran is 40 million. Yes. Kunya diha man tay budget for our legislative building nga 20 million plus atong traveling allowances, that includes mga traveling allowances sa atong mga miyembro sa konseho, mga konsehal. We feel nga wa na magyoy tay travel within this year, so moto among gi-realign, and then we decided nga realign to natong kwartaha, moto gipalit nato og 25,000 bags tagsa kasakong bugas at 50 kilos kagihatag po nato sa 25,000 households sa atong Dakbayan sa Tagbilaran, of which isigundaan pag yun another 25,000 po nga tag 25 kilo per bag na po, na tag 25 kilos kada sako nga gisunod gihatag panghatag sa atong mga katawan sa Dakbayan agi pagsuporta in this time of crisis kay daghan ng taon nga na-displace sa mga trabaho nga galisod taog provide og food sa ilang mga tagsa-tagsa sa kalamisa sa ilang panimalay money. Doon ay concern sa tong mga OFW. Matod pa nila nga doon ay mga pangutana ngano ang city government dato man nga syudad doon ay kwarta, pero ang mga LGUs maka-provide man og libreng pagkaon sa mga LSI, doon na bitay pangutana ay sa sa San Isidro, Bohol. Kay libre ang food pero pwede sad ang magdaang ng pamilya. So mohatag ang LGU og libreng pagkaon ngadto sa mga LSI. Ang city government dakong income, dakong ira, ang facilities na may ma-provide. Unya doon na pa ilang concern na Vice Mayor Veloso kining ubang mga LGU nga maka-provide og gasto sa ilang mga LSI nga manguli o kini mga OFW ilang ibutang dito sa Bellevue Hotel sa resort dito sa Panglao, unsa ikatubag sa atong city government bahin ini? Well, sa ako na ibuan yun sa mga OFWs, depende ra po na sa kanang mga local government unit o asa sa lanibilong. They have the excess funds nga ikatabang nila na nara po na nila, no? Pero maybe sa diri sa atong Dakbayan sa Tagbilaran, we have a lot of locally stranded individuals nga nangaluy sa akong nasayran sa primerong as early nga nanguli sila nga ato po nang i-provide og assistance, kas-assistance sila. Pero as the days go on, ora di na po makaya og tanan na to librehon na tanan tungod sa kadaghan. Pila ka thousands of LSIs nang uli dire, and still gasige paghihapon, no? We cannot depend solely og tanan na lang nato. Siguro nga gobyerno na lay mo shoulder tanan, so we have to look forward kay also kay we don't know when this pandemic will end, no? Wala kay baw. So it's just a matter of magtinabangay na lang total ang ugnay LSI muli libre sa itong facility. Ang mga pamilya po lang nabilin dire naman po'y assistance nga gihatag sa atong Dakbayan nga sinakong bugas, mga dilata or whatever, medicines nga gihatag na to. So I think that would be enough po nga atong ihatag nga extend sa atong Dakbayan sa Tagbilaran money. Ang Sudas Tagbilaran sa mas agiana man sad, no, kay ang kasagaran ra bang manguli ay from Cebu ubang
mga probinsya are magrespantalan sa Tagbilaran mong agi. O niya murag gani mo nagamay-gamay na sa inyong concern kay ang airport tanas Panglao. Wala sa inyo ha. Mao lagi ako. So gamay na lang inyong bantayanan. Pero tanan gyapon tinabangay man gyud isig tanan nga tabanganay man not only Tagbilaran but also the towns pod nga naninguha mo po ni sila og kuan gyud no ga-prevent po nga maka-spread simbakog na mga local transmission mga diri sa atong lalawigan sa Bohol kay lisod na kayo og madak-antag may tabo ta simbako lang no. Yes. So far wa man gyud okay raman na manageable raman atong mga sitwasyon diri sa Tagbilaran o sa lalawigan sa Bohol. Sa kining sa problema karon sa pandemic inon kining tanan nga kan bag-o magini no gumikan kay di lang ang Bohol di lang ang Tagbilaran kundi ang tibuok kalibutan maoy nagsagubang nining mga epekto nining mong pandemya nga migo karon sa atong lugar. Unsa pay ubang mga plano sa city government para sa ikatabang sa itong mga affected individuals sa Tagbilaran City? Well, kanunay ang atong mga ahensya o atong mga department sa atong dakbayan nagkanunay man nagmonitor pod no ang atong mga respective department heads labi na ang atong pangamahanan sa atong dakbayan kanunay man constant man atong monitoring unsa gud naglantaw sa kaimtang sa atong mga katawhan. So whatever unsa gyud need sa atong mga tao pangitaan gyud na nato og solusyon man siguro problema pod nga di matagaan og solusyon man no. O na nga sa ako nangingon earlier nga dili lang siguro tanan nato nga ihatag yun nga murag libre tanan nga we have to save for the coming days kay sa ako nangingon we still don't know when this pandemic will end no. So at least simbako lang og mo dagan pa ni og pila ka buwan at least naa ang atong dakbayan, atong gobyerno na makatabang yapon to provide the needs sa atong mga constituents. Doon na may pasupot o pangutan na Vice Mayor Bahnining nakadawat mag-award ang city government nining friendly business LGUs di lang sa buong Tibuok Pilipinas. Nagpasabot pa ning open ang atong ang kagamahanan sa pag-support sa mga bag-o mga negosyante nga mosud kuno sa Tagbilaran City. Masudlan na ba kuno og SM o mga dagkong tindahan sa Tagbilaran City? O sa katubag nato nini? Well, open man sa dakbayan na money no. In fact, we welcome yun mga investors nga mosud dire. Ibaw man ta nga ang atong dakbayan sa Tagbilaran is a growing city, yes, especially ang lalawigan sa Bohol. So I think there's no problem of kining dunay mga investors nga gusto mo invest dire. So welcome na nato nga muanay dire. So wa man siguro magbabag og nay mga investors nga mosud sa Tagbilaran. That would be a welcome development kay ug nay investor mosud dire, that means to show nga progressive ang atong dakbayan no. Naay market yun dire kung dunay investors nga interesado nga mosud sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Okay. Gawas ni Vice Mayor Abiloso para sa imong mga sakop mga makonsyal sa Tagbilaran City. Kumusta man ang suporta sa mga programa karon para sa city government? Okay ba? Ang tanan bay susama nga nagkabahin-bahin ang sangguniang panglungsod? Kasi ba katong na-imagine masusama ni ba ni sa Kongreso ba nga nagkatunga? Well, so far pasalamat ko sa atong kining 14 sangguniang panglungsod nga nagkayusag yun. Nag-usap ta pag-support po sa mga programa sa atong dakbayan, sa atong mayor, o naglantaw po ta, katabang ta as part of our oversight function sa atong sangguniang panglungsod, sa atong ipang
mga budget nga gi-approve ato po ng ilang tao o na it was properly implemented. Unya nagkausay yun as long as kami sa sanggunian, especially sa akong end, 100% yun nagsuporta, especially if it is good for the city and for the people of Tagbilaran. 100% na nagsuporta kay, after all, kayuhan naman, no? Para sa kayuhan sa tanan, mga maganay tumong tinguha na to, isip napapili ta, isip public servant nga mohatag og the best and quality service sa atong mga katawan sa dakbayan. Kining term sharing nauso naman ni karon nga nadunggan para sa atong mga katawhan, ilabi na nga ang Congress anang term sharing na ni Cayetano og ni Velasco. Pero ang siyudad sa Tagbilaran, hindi ba ano na sa term sharing diha sa ex-officio member sa sangguniang panglungsod? Well, atong obserbaran, wa man ta maapil o unsay ilang mga agreement ana money. Pero so far kining sa among 14 sanggunian sa ABC ex-officio Association of Barangay Captains, ang una yung nilikod when we started our term karon sa 14 sanggunian, ang kapitan sa Cogon si Kapitan Nick Besas. And then after that, gipulihan na po niya sa kapitan sa Barangay San Isidro si Kapitan Bebot Pudlong. Unya kutob karong buwana, by next month, November, mupuli na po ang kapitan sa Poblasyon 3, si Kagawad Odi Globasa. In the same manner, sa kuan po sa SK Federation President, ex-officio member, pag-start po sa aning maong 14 sanggunian, ang atong SK ex-officio member, mauman si Councilor SK President Tom Cesar Vergara. Unya 2 months ago, napulihan na po siya ni SK Chairman sa Poblasyon 3, na mo'y ex-officio member karon, si Councilor SK President kining Raul Aparicio sa Barangay Poblasyon 3. Pero way kumusyon na ato mamatigdan para ini mayo ang mayo pagpadagan sa transmission sad sa bang mga mga opisyal. So far okay raman man although before we started pag-assume sa atong opisina, ilan na sila nagsabot ana nga mag-term sharing po sila. Ang atong mga ex-officio members sa sanggunian. Siguro namugna ding term sharing. Ugway gasto. Masabot-sabot na lang. Sabot-saboto na lang. Muna na himuon. Oo. Vice Mayor, last turn mo karon no sa 14th sangguniang paglungsod. Unsay plano nimo sa musunod nga mga higayon sa 2022? We still have more than a year, close to 1.5 years kining money. Murag maminaw sa atong mga katawan, no? This will be my last term as Vice Mayor sa atong Dakbayan sa Tagbilaran. So kung gusto ang atong mga katawan nga mopadayon tag pag-alagad sa atong mga katawan sa Dakbayan sa Tagbilaran, so mananghid putas mga katawan o unsa pod, no? Pero di pa tama ang mag-isgot na in this time of crisis situation na trabaho sa lang taon naman Pero tanong ako, Vice Mayor, nagpanahon na sad siguro kay tuod lang si mong pagka masulundon o buutan, daghang manghigayon nga tahas nimo nga mo taas kas posisyon pero nagpabilin ka diha sa imong sitwasyon karon pagka Vice Mayor. Nung panahon na sad siguro sad. Agad-agad lang tani man nga ato pa lang hangad sa itong kahitasan o for guidance o whatever decisions we're gonna itong paghahimuon nga should be guided o sakto pa po itong decision in the future with regards to kung sa itong direction being a public servant sa itong Dakbayan sa Tagbilaran.
Tagaan ka na ko higayon Vice Mayor sa pagtimbuya sa itong mga ka-break time, mga OFW sa itong mga katawhan nga wa diha sa Tagbilaran City nga taas na kadang bahin sa naging suok sa kalibutan o sa itong mga ka-break time diha sa itong mga Tagbilaranon sa pagkakaroon. Well, akong pahibuslo ni gayon na atong i-greet ang atong mga LSIs nga locally stranded individuals nga patang kauli sa ilang dapit diri sa lalawigan sa Bohol, Tagbilaran o sa kadayang lungsod ang atong mga overseas Filipino workers. So, kwantan lang gamay, hinay-hinay. Time will come na maabot ra gyud mo diri, makahimamat na, you will be reunited with your respective families. So, importante lang ampo, no? Nga tagaan tagkalagsik sa atong lawas. Panghinaot ang kining tanan, kining problemaha, mo labay ra magyud kunya di na to kalimtan na kita tanan mga magampo, no? Kay naay Ginoong mo'y atong manlalaban na kung kita magtinabangay, I'm sure kitang tanan pod mulahutay kining atong challenge nga atong giatubang karon. Nabitaw gingon Manny, no? Nadungog nako sa homily, one of the homily sa atong ni Bishop Abed Uy diri sa Diocese of Tagbilaran. Ningon nga when life seems difficult, push kuno PUSH, no? Meaning pray until something happens. No, when life seems difficult, labi na karong panahon na nga mingon siya nga push, pray until something happens because God is gracious to respond all our needs. So importante yun ang pagampo nga tagaan tag protection kalig-on sa tong lawas, and then hope and pray nga this pandemic will come to an end the soonest possible time. Salamat kayo Vice Mayor Toto Veloso sa Tagbilaran City sa imong paghatag panahon sa atong tuluman sa break time. Ning region na hinaut ko nga dilang kini maoy una og katapusan to panag-uban sa sunod nga region sa gamo makauban ilabi na sa nagkadiyang nga concern sa itong mga OFW o sa itong mga katawhan sa syudad sa Tagbilaran. Salamat kayo Vice Mayor Veloso. Salamat po kayo man kung atong mga ka-break time o sa higayon nga inyong yatag, no? Kalitan lang ko sa pag-text nimo nga naan ba kay programa dia nasa malayong dapit, no? So I hope nga someday somehow makabisita po ka diri sa atong dakbayan sa Tagbilaran, Manny. Atong himo na Vice Mayor. Salamat kayo mayong hapon nimo diha. Okay, salamat. Si Tagbilaran City Vice Mayor Antonio Toto Veloso, mga ka-break time. Katong concert nga kabahinas pa Elisay, Kato to mga nagsunod atong timbayaon sang ato mga nagpaminaw karong higaw na. Kumusta mo diha? Kumusta? May pagpaminaw di ay no nila ni Annabel Serrero, patun pa niya kuya batiin mo daw si nanay. Nanay, good morning po, gandang hapon po nanay, no? Si Annabel Serrero may nag-message ni kuya batiin mo po si nanay. Nanay, kumusta diha? Si Joy, good morning, kumusta diha? Si T. Emily Budlong diha sa London nga nagsunod sa itong panaguban na kumusta diha. Si Sir Anthony Damalerio ang atong suki mga higala, abtik ay kani siya, Unay Tatak Damalerio, Tatak Damalerio serbisyong tunay, si Sir Anthony Damalerio atong nagpuminamayng hapon nimo da sir. Si Noel Datahan nagsunod sa panaguban mga ka-break time. Si RG Colpa maying hapon nimo diha. Si MK, si Ryan Palma,
kumusta diha? Si Uyang Kalakat diha sa Boracay. Boracay man ni kanunay. Si Ronnie Garcia. Ronnie Garcia, nangilgin yung nga niya. Ronnie Garcia. Mag-artista man yung pangana. Ronnie Garcia. Uyang Kalakat. Si Gilbert Chua. Kumusta diha? Si Cynthia Libaton Hinita diha sa Seafeld. Si Ma'am Sue Budlong Manglinog. Kumusta diha? Si Bern Manigki. Salamat sa pagsunod. Pa si Mildred Bolos. Good morning po. Si Rita Walker. Si Dayan Aranas. Kumusta? Si Tadio Lagunoy. Kumusta diha? Si Sir Tadio Lagunoy. Kumusta si Juan Paulo Herrera? Salamat yung pagsunod sa panaguban. Si Jupax PC Bell. Kumusta diha? Salamat. Si Dario Dos Pueblos. Si Joseph Rasunabe Lumaan. Kumusta? Si Alvin Pangilinan Ulalo. O si Jervin Paringgit. Kumusta? Salamat sa itong mga nagsunod sa itong panaguban, mga ka-break time. Sa sunod, siguro ito ning mga kaubang pipilato ka mga opisyal. Itong ubang mga ahinsya, mga ka-break time. Kaganinang buntag, mga igsoon, kagapon ito na hinabi itong si Dr. Dolores Dumaluan o niya konserto sa aning mga posibleng tambal sa COVID-19 pero laktod pumugoy vaccine so far pagkaroon may gala. Dagan ko ng mga angayang himuon pero ang tundang ahensya marag hinay ang ilang suporta para niini paggamit sa tambal. So mga ka-break time diri sa sa Kongreso kaganina official ng bilingkod isip House Speaker mga ka-break time sa Kamara si Lord Alan Velasco. Kay gumikan to silang term sharing mga giso pero nagkaguliyang mga higala gumikan kay mura magdigod mo kanaog si Congressman Cayetano mga ka-break time. Moto kagahapon adlaw before nining gipatawag nga special session ni Presidente Duterte mga igsoon. Nagpatawag sila tigom dito, nagtudlo sa bagong speaker sa House of Representatives mga igsoon sa majority votes mga igsoon nga 186. Kaginang buntag ilan ning gi-affirm kining maong ilang pagtudlo ni Velasco nga mo speaker mga higala dito na sa Kamara. Dito na sa House of Representatives mga igsoon kagahapon dito na sila sa Celebrity Sports Center. Dito sila mi himo sa ilang tigo mga ka-break time. Dito lagi tudlo si Velasco ilang gi reaffirm ni kaganina diha na gyud sa Kamara. O niya kaganina mi resign na gyud si Congressman Alan Cayetano mga ka-break time. Masarap po na basta kay ilang gyud makaguliyang daghan naman sang nang lukso. Daghan sang nang lukso. Unggoy naman na. 186 kagahapon adlaw kaganina mga igsoon hapit na 200 ko no 200 ang nagsuporta ni Speaker Velasco mga igsoon lokso matod pa kuno gumikan kay ang problema sa COVID problema sa internet wa ka pada sa ilang suporta pero kaganina ilang gi-affirm nga dunay laing mukapin na sa 200 ka mga congressman mga kaigsunan ang nagsuporta ni Velasco speaker mga igsoon bro kikinhala katurmang 186 nga majority nga nagbutang ni Velasco isiboy speaker sa House of Representatives mga igsoon o niya walang nagubot kay mi resign man si humanan to mi resign man dayon si Cayetano mga igsoon mas maayo nga dili mapiktuhan kining budget nga ilang isgutan nga mo'y rason nga nung naghimo silang special session sugod karong adlaw hantod sa pisad 16 mga ka-break time. Si ang Liberal Party kauban si Congressman Edgar Chato sa 1st District mga kaigsunan sa Bohol apil na sa grupo sa Liberal Party nga may pahayag sad silang pagsuporta ni Velasco
si Congresswoman Alexi Totor mga higala, solid man to siyang mingon nga arigul siyang Cayetano kaya man kapartido. Kaya to man ang masabtan mga ka-break time. Alas ang kitanaw nga matod pa sa niya nga bisag unsa basta kay dilang mapiktuhan ang budget nga tukion ining special session unya maaprubahan unya magamit sa sunod tuig 2021 nga dili malangan kay mo man gusto ni Presidente Duterte nga dili maipiktuhan ang mga katawhan nining kontrobersya karon sa speakership mga higala. Muna natuman man hinautang wa nay kaguliyang nining pagtuki sa budget nining hangtod sa piso 16 ato paningkamutan nga makinabitas tong mga kugihan nga mga kongresista kini si Congresswoman Tutor mga gisuon kugihan kayo sila kumbate sa break time mga gisuon og si Congressman Edgar Chato sa First District to Laluigan sa Bohol. Ano yung mga opisyal? Ngil-ngil kayo. Wala tayo kong panahon sa pagpanahon sa panaguban karong adlaw, nining adlaw nga Martes, petsa 13 sa buwan sa Oktubre. Alas 10:46 na rin buntag sa kong nahimutangan. Akong usbon sa to mga ka-break time atong sundon sa gipatumas gobyerno. Atong sundon kining gingon nga paggamit og face mask sagyon nga ikaw mogawas sa punianan ug madto sa mga crowded areas. Gani mas may ganon ta nga dili gid ninyo himuon ang pag adto sa mga crowded nga mga lugar mga higala pero di ta mataptan ini mong COVID-19 o di ka makatakod imong tan-awon ang seguridad para sa imong pamilya o sa imong komunidad o kining pagpanghunaw sa tanang higayon mo na ang sundon nato mga ka-break time. Daghang salamat, mayong buntag, mayong udto, mayong hapon, mayong gabi sa itong mga ka-break time sa tibuok kalibutan.